Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Dito ho, sa ating studio, kasama natin ngayon si Jocelyn Diquito mula ho sa Calbayog, Samar. Gusto niya hong humingi ng tulong para makakuha ho yung bangkay ng kanyang yumaong tiyahin. Si Ninita, kandidato, dating OFW sa Saudi Arabia. TNT siya sa Saudi nang mapauwi sa bansa, inatake ng puso. Pagdating sa Pilipinas, diretso sa ospital ng Maynila, pero binawian din siya ng buhay. Ang problema ngayon, ng kanyang pamilya, ang 45,000 pesos na bayarin sa punerarya, hindi nila kayang bayaran. Ito, magandang hapon sa iyo, Josie. Magandang hapon din po. Alright. Okay, ako itatanong kita, totoo ba binigyan kayo ng diskwento itong punerarya? Pinahirapan ba kayo o okay? Hindi naman po kami pinahirapan. Ang sabi po sa amin, 45,000. Pagkatapos po, kaya po napamahal dahil po sila na daw po ang maglalakad ng mga papel at saka yung mga permit. Pagkatapos po, yung auntie ko po biglang lumaki lalo at oversize sa kabaong. Okay. Yun po, ano na sa amin. Tapos, nag-down po sila ng 2,000. Yun po. Alright. So, eto ngayon, parang humihingi kayo ng tulong na para mapalabas agad dahil sa malaking... Opo, sa malaki pong halaga. Alright, sige. Sa linya natin si Maylene Mahe, may-ari ng Ark Michael Memorial Services. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Hello, ma'am? Hello? Pa ako talaga ng ma'am? Ma'am? Opo. Magandang hapon. Live ho tayo sa PTV4. Kasama ho natin si Erwin Tulfo, Alex Santos, si Ben Tulfo ho to. Live ho tayo ngayon. Opo. Okay. Ma'am, ano hong magagawa natin dito sa bangkay ho ng isang OFW? Si Ninita ho, kandidato ho na nandyan ho ngayon sa inyo. Opo. Ano hong parang balita ho namin, kayo daw ate magbibigay ng diskwento na? Hello? Kayo daw magbibigay daw ho ng discount, ma'am? Totoo ho to? Opo. Okay. Kasi yung isa natin, yung constituent natin, isa natin kasamahan. Kaya wala nga pamilya dito. Okay. Yung aming rate na from 90,000, pinagtap namin to 45. Okay. Metal cassette po yan, flexi. Okay. Actually, nakapag-down sila ng 2,000. 43 na lang, pinapababa ko pa hanggang 40 para lang matulungan natin. Abay, okay, Tapos okay. yung safety thing for the customers, hindi na namin sila charge. Okay. Tapos okay na po lahat ng documents. Ayun. And then yung kanyang outer box, okay na rin po, naka-ready na rin po. Okay. Yung cassette po na paglalagyan niya is metal cassette po. Oh, yung metal 20, cassette. Okay. Which is sa ibang is nasa 100 yan, sinabagsak ko po yung presyo ng 45. Oh. Yung caliper kasi is oversized. Okay, oversized. The Okay. usual na kasi natin is 55. Yung lapad ng kasi 65. Okay. Ma'am? Naawa naman din kasi ako, wala kasi siyang relative dito, sabi niya, Alright. isang pamangkin, Alright. taga Samar daw. Okay. Kami po, ma'am, talagang appreciative ho kami sa sinabi niyo ho na talagang binaba niyo na ho yung presyo na, no? From 90,000 to from 100,000 kung titingnan ho natin serbisyo, sinabi ninyo 40 mil na lang. Abay, malaki hong binaba niyan ho, ha? Sobra po, opo. Okay. Okay, may rin yan. Pinagawa na rin po namin yan ng outer box para ma-travel na din I siya. see, okay. Tapos yung safekeeping, hindi na rin namin siya sinarge kasi very good. talagang walang-wala nga yung family. Alright. Which is, kung pwede nga lang natin siyang iano pa sa mas low end ng casket. Kasi hindi pwede dahil oversized yung caliber. Okay, ma'am. Yun. Okay, ma'am, naintindihan ho namin yung kagandahan loob ho ninyo. We really appreciate sana ho, kapareho ng ibang mga puneraryo ho, na meron hong kapareho sa inyo na talagang ito ay marunong Kasi po ang bukas presyo na palad. nasa 100 plus, na ano naman ako sa Alright. din yung dahil kawawa rin. Alright. Para Ma'am, lang na siya. alright. Ma'am, ganito, nasa linya natin sa telepono rin, ito ho'y director ho ng NCR sa DSWD, si Vincent Andrew Layson. Magandang hapon, Director.
Ay, magandang hapon din. Alright, kasama po... Sir. Okay, sir, kasama ho natin si Erwin Tulfo at si Alex Santos. Live ho tayo sa PTV4. Sir, sa amin lang ho, balita ko ho sir, tutulong daw ho ata kayo dito ho sa OFW Yumao ho, ano? Na talagang ito naman ay binabana ho yung presyo ng funeral parlor. Saka dito ho, sir, ay nangako daw ho kayo sir na sasagutin nyo na lang kung magkano yung discount na 40,000 sir. Ito ho ba ay magagawa ho natin sir? At that time po ba nakakuha na siya initially? Okay, dito ho sir, binaba kasi 100,000 ho kasi yung presyo ng casket kasi lahat oversize. At ito naman ay ibang klase ho yung casket ho rito, ano, kasi ita-travel pa. So from 100 binabaho ng funeral parlor owner to 40,000 na lang. So parang ang 40? problema o 40 yun na ho from 100,000 ho talagang. Ngayon Ano sir, ang pangalan ng parlor? ano ho? Michael Funeral Parlor. Sa kabilang linya ho natin, sir, kung gusto niyo makausap, nandiyan pa ba? Sa kabilang linya. May-ari ho natin si Mylene Mahe. Sila ho yung talagang binabaho yung discount. Mylene? Yes, sir. Okay, sa kabilang linya ho natin, pwede kayo mag-usap ni Director Vincent Andrew Layson, DSWD, doon sa presyo. Sir, pwede niyo ho kausapin ho mismo yung sa funeral parlor ho, si Mylene. Actually ho, ma'am, di ba may existing po tayong agreement pa rin? May MOA pa rin naman tayo. Hello? Hello? Sir? Yes. Ay, ma'am. Di ba mayroon pa tayong kakarenew na MOA? Ay, sir, pwede naman. Pwede naman natin sa MOA natin. Naka-MOA naman po ako sa DSWD. Ayun. Opo, wala po tayong magiging problema. Mag-process lang yung pamilya para matulungan natin sila. Di ba, ang ano lang naman ho, i-guarantee letter lang naman ho kasi ng DSWD. Ayun. Yung kontrata. Oo, yung So, kontrata niya. papalikin nyo na lang po kasi baka at that time na pumunta po siya, yung kliyente po natin, nire-renew pa po yung contract, hindi ko talaga magbibigay yung social worker ng guarantee letter na agad-agad cover the amount. Kasi makukuha naman po yun na walang contract. But right now, may contract naman po tayo, gagaranti letter na lang po natin. Ayun. Papalikin nyo na lang po sa amin. Hindi po, wala pong problema. Ayun. So, sir, na-solve na. Ma'am, salamat ho, Mylene, ano? At Director, ay salamat din, ano? At natutuwa ho yung kaanak ko punta na lang rito. po sila sa office para po ma-assist natin sila kung ano yung mga documents na ipapasa nila. Para ma-interview na rin po sila sa ano. Director, thank you, ano? Ma'am Mylene. Salamat din sa inyo. Okay. Baka may mensahe. Alright, ikaw naman ngayon. Ikaw na Ngayon mismo. po, nagpapasalamat po ako rito sa Tulfo na kahit pa paano natulungan po ako. Ante, may uwi na kita sa probinsya. Dahil naghihintay po doon yung kapatid mo. Kahit malang hindi kayo magkita. Sa tagal ng 36 years. Tapos magkikita kayo. Patay. Tapos ngayon ginawa ko ng lahat. May uwi kita sa Samar. Natutuwa po ako na natulungan po ako rito. Ang dami na po ng linakaran ko. Pero dito po sa Tulfo, nakatulong po kayo. Kanina lang po ako pumunta. Kaya maraming nagpapasalamat po ako. Nananawagan po ako sa tatay ko sa Barangay Libukan. Tay, may uwi ko na ang auntie ko. Katulad ng mga pinsan natin dyan naghihintay. Okay, tears of joy. Maraming salamat. Huwag ka nang umiyak. Din po ako sa Porinaria na may lalabas ko ng auntie ko. Tsaka po kay Ate Mylene, salamat po. Natulungan niyo po kami sa problema namin. Maraming salamat po. Tsaka po sa DSWD. Salamat po sa inyong lahat. Mauwi pa ako ng Samar na masaya. Kahit matay yung auntie ko doon ko mairaratay siya. May lilibing sa libingan ng lola ko sa Samar. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sige, Jocelyn. Kami ay nakikiramay rin. Salamat po. Mahalaga rito, masaya ka. Kaya nga po, sa sobrang saya ko, hindi ko po akalain na
isang punta ko lang dito, matulungan niyo po Alright, ako. sige. Nagpapasalamat din po ako kanina yung babae na tumulong sa akin. Pinakain po ako sa 7-Eleven. Bakit? Dahil wala po ako talagang pera. Siguro bago sweldo yung babae yun. Sa Kilos Pronto. Baka anong pinakain sa'yo? Sa 7-Eleven po, pinakain po ako kanina kasi sabi ko po, wala na po akong pera. At ang Ano bang pinakain pamasahe. sa'yo, ma'am? Hotdog. Yung pagkain sa 7-Eleven, yung Kanin ulam, mo ba? kanin, tsaka sisig, ulam. Bago sweldo ko yun. Kaya mo, sabihin mo yung babae, pag nakita mo sa baba, riripanan ka ng boss mo. Kaya matawa ka lang namin. Gusto mo rin kumain pa ng mas maganda mamaya. Opo, nagugulat. O sige, bilhan to. Sabihin mo lang kung anong gusto mo riyan. O, tawagan si ano dyan, Kla, i-ready mo na to. Kanina pa po ako Las City. Oh, sige, sige. biro mo yan. Kailangan mo ng pananghalian, Siyempre. panghapunan. Kaya pala nanginginig siya, Tol. Ben, Ay, nanginginig sa gutom. Hindi po ako karamdaman, pinilit ko lang po talaga Alright, pumunta sige. rin. Oh, ngayon, tapos mismo, ganito, Lucy. Ayusin. Okay, wag na sa 7-Eleven. Wag na. Yun mismo yung niluluto, Gusto mo ng mga, Yung pinalot. Katabi lang ninyo dyan yung ano. Restaurant. Pero dyan yung Lidyas Lechon. Katabi ka. Tirahin mo na dyan. naman po Total, may ako- King's Herbal naman. Hindi naman po ako kumakain ng mani. Lidyas, bigyan mo na siya ng King's Herbal. Okay, pinatatawa ka lang namin na. Ayan, okay. Ayan po, thank Yun, you at po least talaga sa tulpo. Thank you po. Nanonood po ako sa TV tsaka sa radyo, sa Sama. Thank you po, Hoy, thank you nga pala ho kay Director Layson ng DSWD. Thank you, sir. At kay Mylene Mahe ng Arts Michael Funeral Homes. Okay.